Samantala, hinamon ng isang tumakbong senador si Ombudsman Conchita Carpio Morales na magbitiw na lang sa pwesto. Ayon kay Greco Belgica, hindi umano ginagawa ni Carpio ang kanyang tungkulin sa pamahalaan. Kaya maraming kaso ang hindi nare-resolba. Para sa kabuong detalye ng balitang yan, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Hinamon ng isang tumakbong senador si Ombudsman Conchita Carpio Morales na magbitiw sa kanyang tungkulin kung hindi mapapatunayan na ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Ayon kay Greco Belgica ng programang Ireklamo kay Greco, kung talagang ginagawa ni Ombudsman Carpio ang kanyang tungkulin, dapat ipakita niya ito sa publiko. Challenge ko kay Madam Ombudsman na napakahusay na abogado at justice. Correct. Kung ang sinasabi nyo ay meron kayong ginagawa, kasi statement niya, sigurado ka bang wala kaming ginagawa? Ilabas mo, ma'am, kung meron kang ginawa. Ilabas mo in public, wag mong itago. Bakit mo tinatago sa amin kung meron kang ginagawa? Ngayon na meron namang calls, ilabas nyo. Kung totoo po yan na meron kayong ginagawa, ilabas nyo, pakita nyo sa publiko, through media, tatahimik kami. Kung wala, ayun yung problema. Bukod dito, binatikos ni Belgica ang pagkakaroon umano ng selective justice ni Carpio at pinagbibintangan itong pinuprotektahan ng kanyang mga kaibigan. Sinisiri ni Belgica ang mabagal na justice system sa patuloy na paglaganap ng krimen sa bansa. Itong mga crook cops na involved sa droga na pumapatay ng mga tao din nila at yung mga sindikato na sa droga na pumapatay naman ng pulis. Kaya tapos ngayon naman yung sindikato obviously tumatrabaho sa loob ng krami para i-discredit si Bato. Alam mo, kung tayo ay naka-jury system tapos restored ng death penalty for heinous crimes, whether you're a police or you're a hoodlum, when you commit a crime and people knows about it, you go to jail, you die for heinous. Ilang dekada nyo nang pinagkasasaan ang kapangyarihan at pera ng bayan. Ngayong meron ng tao na naglakas loob para magpabago, gago pa rin kayo. Alam po ninyo, hindi ako nagmumura. Pero kung ganito lang, palagay ko yung sinasabi ko, nararamdaman ng taong bayan. 3 years ago, kinasuhan ko sa Korte Suprema ang maanumalyang paggamit nila ng DAP at PDAP. Nanalo kami 14-0. Pero hanggang ngayon, wala pang iniimbestigahan. Inuna pa si Pato na nilibre ni Pacquiao kesa si Dilima na protektor ng drug lords. Kung hindi gago ang tawag ko dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Ang problema po natin, Ombudsman. Kung kayo dyan, totoo ang inyong sinasabi, magharap tayo sa korte. Puro kayong ingay. Eh yung amo yung dilaw, hindi mo pinaliliwanag kung saan niya ginastos ang DAP. Si Bato, nilibre ni Pacquiao. Si Pinoy at si Abad, winaldas ang 142 billion na DAP. Ipinansuhol sa mga senador para i-impeach si Chief Justice Renato Corona. Palagay ko, dapat nang i-impeach ngayon si Ombudsman Morales. Matagal ko na akong sinabi, mga isang buwan na, ma'am, resign ka na. Dahil naninilaw ka na. Ayaw mag-resign. Eh, mali ko ba na yung artikulong sinulat ko sa Facebook? Alam nyo, wala naman po akong pwesto. At saka hindi po ako abogado. Pero hindi rin ako bobo. Sabi ko, resign. Bakit? Imbestigahan mo si Bato. Eh, tinuturo ng drug lord si Dilima. Gago. Tapos, sabi ko,
para puhusan ng tubig na malamig, yung umaapoy. Nakol, mag-resign ang corrupt siya eh. Ginawa niya, sabi ko, ba't si Matoy nipisagan mo? Eh, patong-patong yung dam dito, di ba pisagan? Nilaglag naman si Joel Villanueva. Sabi ko, ba't naman si Joel lang? Siya lang ba? Bias ka kasi. Tapos, sabi nga din, kaya ako iniimbestigahan si Bato. Dahil may admission. Admission ba ka mo? O, yung best friend mo, si Dilima, inamin na boyfriend niya at kabit, yung driver niyang may asawa. O, kung admission ang hinahanap mo, ayan, nag-admit to a crime, pati mo imbestigahan. Ayaw mo, kasi dilaw ka. At kung dilaw ka, umalis ka dyan dahil hindi ka karapat-dapat maging ombudsman. Dahil ang ombudsman, batas at walang kinikilingan. Kaya sabi ko, ombudsman, resign. Wala pong masama doon. Dahil bilang taong bayan at ordinaryong tao, pag wala na akong tiwala sa mga namumuno, pwede ko sabihin, alis na kayo, hahanap kami ng kapalit nyo. Marami kayong kasama na mahuhusay. Ang ginawa, sabi ko, ipinail ko po, ginawa ko, nag-file ako sa ombudsman. O baka sabihin mo, walang formal complaint. O ito, formal complaint. Ito, ebidensya. Pero alam ko na hindi mo iimbestigahan to dahil best friend mo siya. Alam niyo po ang ginawa? Nabalitaan niyo to. Inimbestigahan at nagpautos ng fact-finding investigation para kay Dilima. Ang problema, isinabay si Presidente Duterte. Eh may maling Presidente yung iniimbestigahan mo. Yung isa nagnakaw, ito ang iimbestigahan mo. Eh ikaw na lang umalis yun, iimbestigahan din kita. Pangalawa, itinapon yung kaso ko na may ebidensya. At ang kinuha, yung kaso ni Espinido na nakabase sa statements ni Mayor Espinosa na patay na. Pagpatay na yung nag-aakusa, patay na rin ang kaso. So ang ibig sabihin, ang diniinan mo, yung Pangulo namin na gusto ng pagbabago, ikaw na lang ang umalis. Tama po ba? Tama! Pangalawa, nakakahiya eh. Dahil yung pamangkin niya, asawa ni Ma'am Sara, Inday Sara. So malayo silang magkamag-anak. Talagang malayo ka kay Presidente dahil ikaw kurang ka si Presidente, hindi. Yun lang ang relasyon nyo, malayo kayo. Pangalawa, alam na alam niya bilang abogado na yung statement ni Espinosa ginawa without the presence of a lawyer. So it is inadmissible in court. Pangatlo, itinanggi na ni Kerwin ang involvement ng kanyang ama sa droga. So ibig sabihin, wala nang kaso at wala nang ibig sabihin o bigat na to statements ni Mayor Espinosa. Ba't yan ang inimbestigahan mo? Dahil i-dismiss mo yan, loka-loka ka. Nakasama ano ang gagawin natin ngayon. Tapos na ako. Bakit corrupt? Ay gusto nating itigil ang korupsyon. Kailangan maipakulong ang mga corrupt. Yes! Pag ang corrupt hindi nahuhuli at hindi nakukulong, hindi tumitigil ang korupsyon. Ang droga abot na ng national level. Si Bato kaya naiyak yan dahil ginagawa siyang nakakatawa sa harap ng taong bayan. Sasabihin sa kanya ng Trilon, ano ba, asan ang timeline mo? Kailan mo ba itatapusin ito mga panguhuling ito? Kung ako yung naandun, sasabihin ko, mawalang galang na po. Timeline po ba? Eh bakit nyo ako iniimbestigahan dito? Eh yung prime suspect ko yan, hawak nyo. Yung nag-iimbestigahan dapat imbestigahan ako, maghahanapan nyo.
Ibigay niyo sa akin yan, marami ako ipabalik sa inyo. Walang mangyayari pag hindi natin pinaltan ang ombudsman at iniayos ang justice system. Yes. Ako, ito po ang suggestion ko sa ating samahan. Yung kakasama kami lakabin. Doon tayo sa ombudsman. Yes! Sulatan niyo yung inyong mga congressman sa Facebook. Sabihin niyo, impeach the corrupt ombudsman. Sila ang may kaya po niyan. Let it be known to your friends and your circle that we want the truth and we want justice for our children. Ako, huwag na ako kayo mag-alala sa akin. Ganito na siguro talaga ang buhay ko. Pero senator, hindi senator, senator. Anyway, mga kaibigan, manalangin po natin ating Pangulo. Suportahan natin sila. Iyan tayo, and let us continue that heart of love for nation and volunteerism. At wala tayong pakialam kahit sino sila, panahon na ng pagbabago, lumayas sila, lumayas sila. So follow us, tingnan niyo po yung mga yung page ko, yung Greco Bellica fan page, makikita niyo rin mga issues. Makita kayo po mag-organize.